Yes mga buddy, sa vlog na to sabihin ko sa'yo yung bagong setup ko, yung pang motovlog. Pero yeah, ang dati kong setup is GoPro Hero 9, tas may media mod, and then mumurahing ano lang mic na tig 100 pesos sa Shopee. And then marami kasi akong issues na encounter dun eh. Ang naging issues ko kasi sa GoPro na yon is madali siyang malobat. Limited lang talaga yung capacity ng GoPro batteries. Pero di ko rin masabi ha, kasi baka lang ganun na yung battery life niya, kasi degraded na eh, kasi di ba used yun. Then another reason is yung mic ko nagkakaproblema, kasi yung sa mumurahin kong mic, yung tig 100 pesos, sa left side lang siya tumutunog. Tapos nung bumili naman ako nung bago kong Sony na mic, sobrang lakas naman, sobrang sensitive, halos nagki-clip na. Eh kasi yung position kasi ng mic ko dito sa helmet, literal directly across my mouth. So pag nagsalita ako ng medyo malakas, ayun, nagki-clip na kaagad. And then nung last malayo kong ride, nag-overheat siya. So pag nag-overheat yung GoPro, ayun, nag-hang na siya. So medyo hassle ako dun. So naisip ko kumuha na ng bagong camera. And eto nga, yung bagong camera na nabili ko is itong DJI Action 4 Osmo Action 4 cam. Anyway, yeah, kain muna ako. Huwag kayong umalis. Sarap talaga ng ano, Mensa Kaba ramen. So let's go. Okay, back to topic natin. Bakit DJI Action 4 binili ko? Okay, number 1, yung DJI Action 4 kasi yung pinakamura sa current lineup ng mga latest generation action cams ngayon. Kasi yung Insta360 Ace Pro ba yun yung pangalan? I think 26,000 pesos yung standard bundle lang yun ha, like yung normal lang yun. Then yung Hero 12, hindi ko na inalam kung magkano Hero 12. Basta for sure mas mahal yan kaysa sa ano, DJI. So ayun, so magkano ko nabili yung DJI Action 4, yung standard bundle. Naka-sale kasi siya ngayon mga buddy. It's only ano na lang, 18,000 pesos plus. Kasi I think lalabas na din yung DJI Action 5 siguro, kaya nagsasale sila. I don't know. Pero yun, ang layo ng difference nila, di ba? Ang second reason kung bakit ito yung binili ko is because of the quick release mount niya. So unlike sa GoPro, etong DJI, yung pag-mount niya is may clip lang siya, and then malakas na magnet. So hindi mo na need mag-screw yung traditional mounting system ng mga action cam. I think di ako nagkakamali, si Insta360 ganun din yung setup niya sa pag-mount. Ang GoPro lang talaga na hindi pa nag-upgrade. Napag-iwanan talaga sila. How ironic, no? Sila yung pioneers sa action cam, pero hindi nila naisip yan. Napag-iwanan sila ng mga ibang companies. Anyway, punta na naman tayo sa third reason. Third reason ko is yung audio issues ko sa GoPro. I don't think it's GoPro naman talaga in general, pero yung kasi yung DJI meron siyang gain control pag nilagyan mo ng external mic. Paano ko ba explain yung gain? Yung gain kasi, correct me na lang if I'm wrong ha, yung gain kasi ito yung parang yung pick up ng mic, kung gaano siya kalakas
mag-pick up ng sound kung gaano siya ka-sensitive. So pag ano kasi, pag sa GoPro lang, I don't think meron siyang gain settings. So kagaya ngayon, actually tinitimpla ko yung gain nito eh. Kasi nung papunta ako sa restaurant kanina, naka -6 ata ako, eh medyo nagpipik na pala. Nagpipik or basta nagkiklip. Medyo malakas yung sensitivity niya. Ngayon hininaan ko ng konti. So ano na ngayon, -8. And then yung fourth reason is yung DJI Action 4 kasi, ito yung action cam na pinakamalaking sensor sa mga action cam, I think ito ang pinakamalaking sensor, which means siya yung pinaka, on paper siya dapat yung pinaka magandang quality when recording in low light situations like ngayon. Kasi nga malaki yung sensor niya. I just hope maganda yung low light niya. Na-scam pala ako. So ano pa mga rason? Ano pala, isang reason din pala is sa reviews na nakikita ko, isa siya sa pinaka long lasting, I think. Though hindi naman talaga nagkakalayo yung battery life ng mga action cam, pero long lasting siya, I think. Tapos may fast charging pati. Ang bilis lang mag-charge niya, kasi isipin mo, in 20 minutes na full bat na ata ako. So hindi ko talaga siya mauubos, kasi yung isang battery na try ko, hindi ko pa nga siya nasagad like na 0%. Nag-record na ako for 1 hour straight under the heat of the sun at 2K at 60 frames per second. Then hindi pa siya patay, may remaining pa siyang 15%. And nakakagulat, hindi siya nag-overheat. Kung GoPro Hero 9 ko pa yon, wala na. Sabihin mo nasa baka 30 minutes sa biyahe ng ganung oras, wala na, overheat na yon. Na corrupt na yung file ko. Doon ngayon medyo naghihinayang nga lang ako, kasi tawag dito, yung adventure pack sana talaga yung bibilhin ko, eh wala eh, atat na ako at that time eh. So yung standard na lang kinuha ko. Hahanap na lang ako ng second hand na mga batteries and charger para makamura din. Ang kukulit na mga to pasaway talaga. So ang setup na gamit ko ngayon, DJI Action 4 camera, tapos mic adapter from Boya, yung Boya BYK4 ata yun. And then Sony ECM ata LV1, basta yun. Ipakita ko na lang dito sa sa screen. So yeah, that is my setup sa ngayon. Naano ko lang na issue ngayon, which is masasabi ko bang big deal? Yeah, ang issue ko lang na realize kahapon is hindi na masyado naririnig yung exhaust sound ng motor, which is actually vital sa mga vids ko eh, kasi yan yung parang nagkakakuha ng attention, di ba? Yung sound ng bike. So let's see kung anong diskarte gagawin ko dyan, or hahayaan ko na lang ba. So yeah, basically that's it. Cute ng bata So yeah, that's it. I hope you enjoyed this video. Please like, subscribe mga buddy, and comment down below. Don't forget to turn on the notification bell para ma-notify kayo sa new vids ko. And yeah, ride safe everyone. Peace out.